Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Tapat sa iyo, DZRH. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. DZRH number 1 Na naman! sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar RH. Mga kalunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Samahan niyo po kami for 30 minutes at pag-usapan nga po natin ang ating kalusugan, pangangalaga ng ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Makakasama po for 30 minutes Ella ni Bensal dito sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. At sasamahan nga rin po tayo ng ating pinagkakatiwalaang emergency medicine specialist. Walang iba kung hindi si Dr. Amado Flores III. Good evening, Doc. Kumusta po? Magandang gabi sa iyo, Andy. Magandang gabi sa lahat ng nanonood ng iyong programa o nakikinig ng iyong programang Lunas. Yes. Magandang gabi na nga rin po sa mga nakatutok rin sa atin via live streaming sa ating Facebook page na DZRH News. Gayon nga rin po sa YouTube. And of course, kapartner pa nga rin po natin ang Makati Medical Center, the hospital with a heart. At congratulations, Doc, sa kakatapos na event ninyo. Nagkaroon nga po ng pagbubukas ng bagong facility ang Makati Medical Center. Ito yung tinatawag nating urgent care unit. So, naaangkop nga rin po dito yung ating magiging discussion ngayong gabing ito tungkol sa emergency versus urgent care center. So, alamin nga natin, Doc, para saan nga po ba itong bagong facility ng Makati Medical Center, which is yung Urgent Care Center? Tama po yung sinabi niyo na maraming salamat sa pag-cover sa pagbubukas namin ng aming bagong Urgent Care Center. So para saan nga ba yung ating Urgent Care Center? Ito po ay para sa lahat, para sa ating mga pasyente na nangangailangan ng kahit anong medikal na konsultasyon na hindi naman talaga siya emergency pero nangangailangan pa rin ng agarang lunas. Ito ay para sa lahat ng nangangailangan ng tulong medikal o kaya mga aksidente na hindi talaga malubha pero kailangan talagang tingnan agad. Itong lugar na to ay mas mabilis ang pagtingin sa pasyente at mas komportable kumpara sa nangyayaring yun sa mga emergency department o ER. Yes. Pero dito po sa
urgent care center natin, Doc. Ano pong doctor or specialization ng doktor ang nangangasiwa dito? At sabihin natin, meron nga po bang time hours o yung hours of duty dito? Sa Makati Medical Center, ang mga tumatao dito na mga doktor, specialista ng emergency medicine, parehas lang na tumatao sa aming emergency department. Consultant ng emergency medicine. Ang ating current na operating hours is from 10 a.m. to 10 p.m. And yes, para nga po sa mga nagtatanong, Doc, ano nga po ba pinagkaiba nitong emergency at ng urgent care center? Kasi kadalasan naririnig natin yung ER, kailangan na isugod ang pasyente sa ER, pero sabi nga natin kanina rin, kahit sino nga pong pasyente na kinakailangan ng medical attention, pwedeng lumapit sa urgent care center. Okay, ang pangunahing difference ng emergency department, yung main ER sa urgent care center, is basically yung pagkaseryoso ng kondisyon ng pasyente, yung tinatawag naming medical acuity. Kumbaga, pag sinabi natin ang pasyente ay pang-emergency, ito yung mga pasyenteng nasa agaw buhay o tinatawag nating life-threatening condition or limb-threatening condition. Ito yung mga condition tungkol like severe trauma o mga complex medical emergency. Kumpara naman sa ating urgent care unit, ito naman yung mga may less severe illnesses like mga less severe na trauma like minor burns, cuts, wounds, infection, or acute pain na hindi nangangailangan na masyadong mabigat na mga resources na ginagamit namin sa main emergency room. For an instance, Doc, yung pasyente ay hindi sigurado kung ano nga po ba yung kailangan niyang puntahan, whether emergency or urgent care center, ano po yung rekomendasyon natin? Kung kaya niya pa naman pong mag-function or sabihin natin nasa tamang mental state pa rin naman po yung pasyente. Opo. Napakagandang tanong yan, no? So, mahirap po talagang malaman kung ang iyong kondisyon na emergency na o hindi. Kaya na sabi ko, ang emergency and definition natin ay life-threatening condition na biglaan, tulad ito ng mga stroke, heart attack. Now, pero kung nakakaramdam ka ng mga alanganing sintomas tulad ng pagsakit ng ulo, pagsakit ng tiyan, pagsakit ng katawan, na hindi ka naman masyadong hirap huminga, pero alanganin ang iyong pakiramdam, mas magandang pumunta pa rin sa ospital para kayo ay mabigyan ng proper assessment. Pagpunta natin sa ospital, titingnan natin kung saan kayo titingnan. Dito sa Makati, may titingnan natin kung pwede kayong makita dito sa ating urgent care center o sa emergency department namin kayo titignan. So ito yung tinatawag naming triaging of patients. Kung tinitingnan natin kung ano yung condition muna ng pasyente kung saan namin sila titignan. So parang step by step, Doc. Uunahin muna natin dito sa urgent care center para nga rin hindi po nagiging crowded o nagiging masakip, maraming tao sa ER. Yes. Yan po yung pinakapangunahing dahilan kung bakit tayo nagtayo ng urgent care center. Nakikita natin ngayon sa mga emergency department, lalo na noong panahon nung mataas ang census ng leptospirosis sa tag-ulan, at ngayon tumataas yung mga kondisyon ng heat-related illnesses, medyo puno yung mga emergency department, hindi lang sa public hospitals, kundi sa private hospitals. Ngayon, itong mga less severe condition ng mga pasyente, naiipit sila sa pag-aantay ng consultation dahil mas binibigyan naming attention yung mga emergencies talaga. So ito yung mga pasyente na titingnan natin ngayon sa urgent care center. Ito yung mga less severe pero kailangan pa rin tingnan, pero mas mabilis ngayon ang lugar na pupuntahan, mas mabilis ang serbisyo. When it comes to cost or presyo nga naman daw, Doc, mas mura nga naman daw po ba dito sa urgent care kumpara sa ER? Apo. Since mas mababa yung acuity o yung pagkaseryoso ng mga kondisyon na tinitingnan natin dito sa urgent care center, mas mababa yung cost niya compared sa emergency room.
pag nagpunta ka ngayon sa emergency room, kasi marami talaga tayong ginagawa para makita natin o para malaman natin kung ano talaga nangyayari sa pasyente. Maraming mga resources na ginagamit dyan tulad ng paggamit ng X-ray, ECG, laboratory test. Now, kung ang pasyente naman na hindi nangangailangan ng ganun mga test, syempre mas mababa yung babayaran nila compared sa paggamit ng emergency room. Meaning to say, Doc, more on parang consultation sa urgent care at wala masyadong procedure na gagawin kumpara dito sa emergency care center. Yes, mas madalas na kaunti lamang ang mga diagnostic tests na ginagawa natin sa urgent care center. Because dito sa urgent care center, ito yung mga kasong mabilis ang pagtingin natin sa mga pasyente dahil yung kondisyon nila hindi naman talaga ganong kalala as compared sa tunay na emergencies. Okay. Pag-usapan pa nga rin po natin, Doc, kung papaano nga rin naman daw po ba yung mga sakit ng tiyan, UTI, saan nga daw po ba yan kailangang dalhin sa emergency or sa urgent care center. Yan po ang ating babalikan. At kung kayo nga rin po ay may katanungan tungkol sa ating discussion, feel free na i-post na po yan sa ating Facebook page na DZRH News. Magbabalik po tayo pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Makati Medical Center or Makati Med is a premier hospital in the Philippines. Makati Med, with its modern medical equipment, compassionately Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatili,
mas pinalakas at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga dagdag na kaalaman at usapang pangkalusugan. Lunas Extension. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Nagbabalik po second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Kasama pa rin po natin Dr. Amado Flores III ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Sa pagpapatuloy nga po, Doc, ng ating discussion, pinag-uusapan po natin emergency care versus urgent care. Dito, Doc, may question, kung kinakailangan nga rin daw po ba ng appointment sa urgent care? Okay. Parang sa emergency room, hindi po kailangan ng appointment sa urgent care. So, kahit anong oras within that the operating hours, pwede po kayong pumunta anytime doon without an appointment. Ngayon po, kayo po ay titignan depende sa severity ng inyong condition. So, tinitingnan namin ito based on the level of yung severity ng condition, even on the urgent care center. Okay. Kanina nga po naiwan natin, Doc, na katanungan kung yung mga pananakit ng tiyan o di naman po kaya yung UTI or urinary tract infection na hindi na nga po nila ma-handle, ito nga rin po ba ay nararapat para sa urgent care center? Yes. Tama po kayo. Yung mga condition tulad ng pananakit ng puson, masakit pag-ihi, lalo na sa babae, tulad ng UTI, maaari po yan tingnan sa urgent care center. Hindi na kailangan sa emergency department. Pero depende pa rin po yan. So dapat pa rin talagang tingnan natin kung ano yung condition. Kasi yung pagsakit ng tiyan, pwede pa rin maging emergency yan. So dito sa urgent care center, i-assess muna siya ng ating nurses. Titingnan nila kung yung sakit ng tiyan nila ay stable or not, para kung pwede siyang tingnan sa center natin or i-direction natin sa emergency room namin na katabi lang ng aming urgent care center. Ito po sabi ni Ray, Doc, yung natipulok po yung paa, nakakalakad pa naman daw po pero may pain kapag naglalakad o itinatapak nga po yung paa. Saan nga daw po ba ito dapat ipunta? Iyan po ay pwede rin natin tingnan sa urgent care center kasi tulad ng mga minor sprains or strains tulad ng tapilok, pwede po natin tingnan ng yan sa urgent care center. Hindi na po sila mas pipila na mahaba sa emergency room. Mas mabilis sila makikita, mas mabilis sila madadiagnose, mas mabilis sila ma-x-ray, at mabilis sila mapapauwi. Madalas nga rin po, Doc, after ng mga consultation, ano na po yung mga steps na kailangan gawin na rin po ng pasyente dito sa urgent care center? Okay. After po ng ating consultation, kung meron tayong mga kailangan gawin, kung may mga kailangan na diagnostic test, pwede na po natin gawin yun doon. Kung may mga kailangan na blood test na kunin, pwede na po natin i-request doon. Kung may kailangan ng mga x-ray, pwede na po natin gawin tulad ng ECG rin. At kung may mga kailangan na specialty referral, pwede po natin gawin din doon sa urgent care center. Pwede po tayong tumawag ng ophthalmologist, ng ENT specialist, para makita yung pasyente o ma-refer sila. Sa mga kaso nga rin po, Doc, na nangangamba yung pasyente dahil na-scratch o nakalmot po siya ng pusa pero wala naman pong gaanong sugat na nakikita or sabihin natin pamumula. Ano nga po ba ang inirekomenda natin kung sakaling dito po nagpunta yung pasyente sa urgent care? Tuturukan na nga rin po ba ng anti-rabies vaccine? Opo. Yan po ang madalas na nakikita namin dito sa urgent care center, yung mga ating animal bites or scratches. So pag ikaw po ay nakagat o nakalmot ng pusa o ng aso, napaka-importante po na ma-evaluate kayo ng doktor kung nangangailangan po na magbigay ng bakuna. Definitely, ang rabies po ay isang infection na pe-prevent lang natin. So napaka-importante na mabigyan namin ng vaccine on the proper time. So dapat talaga pumunta sila sa ating urgent care center like sa any form of animal bites. Any age rin po acceptable dito sa urgent care center, Doc? Yes po.
any age po. Pwede po from pediatric to adult, pwede po tingnan dito sa ating urgent care unit. Pero right now po, ang aming serbisyo is more tailored sa mga adult cases. Pero eventually, magkakaroon din po tayo ng urgent care services sa pediatric cases. Ano po yung kadalasang ring mga kondisyon ng pasyente na from urgent care dinadala naman or sinasabi natin na kinakailangang idalhin sa emergency care? Opo. Hindi naman po madalas nangyayari yan dahil sa aming triaging system na sinisigurado natin na yung tinitingnan na pasyente sa urgent care unit ay stable na pasyente. Pero minsan, ang pasyente kasi napupunta sa urgent care center na pagtingin mo sa vital signs, merong problema sa vital signs tulad ng mataas, sobrang na blood pressure, mataas na tibok ng puso, minsan hirap huminga na hindi nila napapansin. Siyempre po, titingnan natin yan muna with our nurses. Yun po yung mga madalas na napupunta sa emergency room. For example, yung mga rashes na may hirap paghinga tulad ng mga severe allergic reaction, may mga pasyente pong dumadaan sa urgent care unit na napupunta po, na i-refer natin sa main emergency room. Ang mga condition din like severe abdominal pain or mga abdominal pain na nagiging acute appendicitis, yun din po, nare-refer din po natin from urgent care center to the main emergency room. May question rin po dito, Doc, sakop din daw po ba ng PhilHealth itong urgent care o yung pagpapakonsulta nga po natin sa urgent care? Yes po, sakop na sakop po siya ng PhilHealth OECD, yung ating outpatient benefit. Dahil po we are utilizing yung recommendation nilang pag-assess ng pasyente in terms of the level of severity. So yung mga patient natin dito is on the urgent care na tinatawag na condition. So sakop po ito sa OECD package ng PhilHealth. At para nga po, Doc, sa mga nais nga rin pong maliwanagan ng husto, Doc, pwede po ba tayong magbigay ng mga health condition na angkop po dito sa urgent care at dito rin naman po sa emergency care? Okay. Unahin ko na po yung sa emergency care. So, ang gaya ng sabi ko, ang definition natin ng emergency, ito yung mga life-threatening condition o mga condition na kamamatay o pwedeng maputulan ka ng kamay or paa. Limb-threatening condition. O kaya mga complex medical emergencies. Ito yung mga tulad ng stroke, heart attack na nag-chest pain ka, severe headache, severe abdominal pain, or kaya other mga conditions like sobrang pananakit ng katawan. So ito po yung mga tunay na emergencies. Now, kung ang inyong namang condition ay less severe, tulad ng for example na baksak ka lang sa kama o natapilok ka o nabunggo at meron kang kaunting bruising, meron kang kaunting pamamaga, pananakit sa braso, kasukasuan, o kaya meron kang kaunting gasgas o kaunting pasok na sa isang pati lang ng katawan, o kaya meron kang ubo, sipon, lagnat, na hindi naman ganun kataas at stable naman ang iyong kondisyon at nakakakain ka at hindi ka dehydrated, o kaya ang iyong pain ay hindi naman ganun kataas na pwede natin maibsan lamang ng oral medication. Ito po yung mga pwede natin tignan sa urgent care center. Yung mga kondisyon na less severe pero kailangan pa rin tignan na mabilis at maaga. Kasi ang gusto natin, hindi nagwo-worry, may peace of mind yung ating pasyente. Yes. At sa mga motorista naman, Doc, na aksidenteng na tumba o di naman kaya nabangga, pero nasa cautious pa rin naman po, o conscious pa rin naman po, may kaya pa naman nilang makapag-usap ng maayos. Ito po ay dadalhin sa urgent care or sa emergency care? Okay. So, mas maganda po na pagpunta nila sa hospital dahil ang aming triaging dalawang area po. Meron sa urgent care at sa main ER. Pwede po sila kung nakakalakad naman ng pasyente, gising at kaya maglakad, dumiretso sa urgent care center natin para doon po namin sila i-evaluate kung saan natin sila titingnan. Para siyempre mas maganda yon para makita kung
yung kanilang condition ay less severe para hindi na po sila pumila sa emergency room. Pero kung ang condition nila merong pananakit ng ulo, parang nawalan ng malay, suka ng suka, syempre po, dumiretso po tayo sa emergency room. Dahil po, emergency na po yan pag meron ng sobrang sakit ng ulo dahil sa sa bunggo o kaya nawalan ng malay o kaya merong behavioral changes. At yung mga doktor or yung mga specialized doctor natin, Doc, kusa nalalapit sa mga pasyente natin dito sa urgent care kung ano man po yung kinakailangan na tumugon sa kanila? Apo. After po nilang pumunta sa urgent care center natin, pumasok sa urgent care center natin, titingnan po sila ng aming mga nurses, itatriage po sila. And then, depende kung gaano karaming pasyente, titingnan muna sila ng ating specialist emergency care physicians. So, depende na lang sa pangangailangan kung kailangan pa natin silang i-refer sa ating mga specialists. Pero most of the time, dahil ang mga kondisyon na ito, ay kayang-kayang i-manage naman ang ating mga ekspertong emergency physicians. Para sa mga follow-up consultation or mga susunod ng treatment, Doc, dito pa nga rin po ba sila pupunta? Hanapin pa nga rin po ba rin na yung nag-assist sa kanila on that day and on that urgent care center? Ang kagandahan po ng aming serbisyo sa Makati Medical Center, kung meron po kami mga referrals o kaya mga diagnostic test na i-recommend namin sa inyo pagkatapos ng inyong konsultasyon, tulad na for example, meron kayong konting chest pain pero gusto na pa namin kayong ipa-ECG or 2D echo o kaya treadmill stress test, pwede na po natin kayong i-schedule after the consultation. Meron po kami mga tinatawag na patient service provider or PSS na tao na tutulong sa inyo para i-schedule na kayo sa mga diagnostic test na nirekomenda natin. Meron na rin pong tutulong sa inyo kung gusto niyo nang magpa-schedule sa clinic consultation for follow-up. Okay. At muli nga, Doc, ito pong urgent care natin ay saan matatagpuan na bahagi ng Makati Medical Center? Ito po ay matatagpuan sa Tower 1 ng Makati Medical Center. Adjacent lang po, katabi lang po ng Emergency Department at malapit na malapit sa entrance po, main lobby ng Makati Medical Center. Ayan, talaga para kung sakali nga pong kinakailangan ng medical attention, mabibigyan nga rin po talaga agad natin ng responde, yung mga pasyente na magtutungo dito. In terms of capability naman po, Doc, like sabi nga po natin sa mga facility or yung mga panggagamot, meron na nga rin po ba ditong mga equipment or yung sa laboratory test, sa ibang departamento sila pupunta? Hindi na po. Kung meron pang diagnostic test tulad ng laboratory na kailangan na namin kukunan na sila ng dugo sa main urgent care unit. Kung kailangan ng portable X-ray, pwedeng gawin doon. Pero mostly pang mga blood test and urinalysis, ECG, doon na po gagawin sa unit. Gaano po kalaki itong urgent care center natin, Doc? Or sabihin natin, ilan yung capacity na kaya niyang i-accommodate na pasyente? Ang urgent care unit ay ginawa natin para makapag-accommodate ng maraming volume at fast track na pasyente. So sa kung buong 24 hours or sa 12 hours, kaya nitong mag-accommodate ng about 30 to 50 patients for that time. How about yung ating emergency care center, Doc? Ang ating emergency care department or emergency department ay 50-bed capacity emergency department. Meron po tayong mga sections for critical care and acute medical care and pediatric section. So, doon natin binibigyan ng lunas ang mga tunay na emergencies. Kompleto po ang ating gamit doon in terms of technology. Nandun na ang ating ECG, X-ray, portable X-rays, ultrasound. Kung ano man ang kailangan ng pasyente, pwede na natin magawa sa emergency department. Yes, patunay nga lamang po na patuloy nga rin po ang commitment ng Makati Medical Center sa pagtugon sa pangangailangan ng health condition ng ating mga kababayan, para nga po mabigyan ng agarang atensyon yung mga nangangailangan nga po ng tulong when it comes to sa kanilang kalusugan. Muli, Doc, ang ating message and imbitasyon sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay na meron na nga po tayong urgent care center na
maaari nilang puntahan kung sila ay meron mga kinakailangang bigyang kaliwanagan or lunas sa kanilang kalusugan? Tama po yun. No? So sa ating mga pasyente o mga manonood, ang Makati Medical Center gumawa na po ng Urgent Care Center kasi po yung aming malasakit sa inyo na kung kailangan nyo ng mabilisang atensyon na hindi naman kailangan ng emergency care, meron na po kayong lugar na mapupuntahan na mas mabilis, tahimik, walang ingay ng emergency department at mas efficient ang service. Ito na po ay yung urgent care unit at pwede nyo na pong puntahan between 10 a.m. to 10 p.m. Kung ano man ang inyong nararamdaman, kahit anumang kondisyon na unusual sa inyo, pumunta lang po kayo sa amin para kayo ay aming ma-assess at mabigyan namin ng tamang advice at lunas. Yes, para nga po hindi tayo ngangamba, magkaroon tayo ng peace of mind, and of course, para nga rin po sa mga agam-aga, mawala yan, yung self-medication, hindi po natin i-practice. Thank you so much, Dr. Amado Flores III, ang ating emergency medicine specialist mula sa Makati Medical Center. May mga gusto nga rin po ba tayong batiin or pasalamatan, Doc? Maraming salamat ulit sa pag-imbita. Binabati ko po lahat ng mga manonood from Makati Medical Center at pwede niyo po akong i-follow sa aking Facebook saka YouTube na Maths Fact ER. At sa lahat po ng mga nanonood sa taga Makati Med, magandang gabi sa inyong lahat. Pa-spell out na nga rin po, Doc, para sa mga bago nating followers, ang inyong Facebook page and YouTube. It's Maths Fact ER. So, MADC, tapos Fact, FACT, -ER. Ayan, para nga po sa karagdagan pang health concern, maaari nga rin po kayong tumawag sa Makati Medical Center hotline number 8888-8999 or visit their website sa makatimed.net.ph. Nakasama nyo nga rin po Elanie Bensal, bumabati ng magandang gabi at magkarinigan tayo hanggang sa susunod dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH-TV. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon.